Magandang gabi sa lahat. Ako po si Ernesto. Ako ay dating call center agent at 6 na taon akong tumira sa Mandaluyong sa isang lumang condominium malapit sa Boulevard. Ang lugar ay kilala dahil malapit ito sa mga business district, sa malls at transport terminals. Pero higit sa lahat, kilala rin ang gusali kung saan ako tumira dahil sa mga usap-usapan na may mga hindi nakikitang nilalang na matagal nang nananahan doon. Noong taong 2014, Boss Pao, lumipat ako sa nasabing kondo dahil malapit ito sa aking opisina. Isa itong lumang gusali. Itinayo pa noong dekada 80 at kita mo na agad ang katandaan nito sa pader na may bitak, sa elevator na mabagal at madalas masira, at sa ilaw sa pasilyo na mahina at kumukutitap. Una ko palang nasilaya ng gusali ay ramdam ko na ang bigat. Ngunit inisip ko na baka dala lang ng pagod. Nakakuha ako ng unit sa ika-10 palapag. Maliit lang iyon. Isang kwarto, may lumang tiles at sirang bintana na minsan ay hindi nagsasara ng maayos. Sa unang linggo ko roon, Boss Pao, tahimik lang ang lahat. Normal lang ang paligid. May mga kapitbahay na hindi halos lumalabas. May guard na madalas nakatulog sa labi. At ang amoy ng kahoy at alikabok na tila matagal nang hindi nalilinis. Ngunit pagsapit ng gabi, Boss Pao, doon nagsimula ang mga bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maipaliwanag. Madalas akong umuuwi ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw galing opisina. Isang gabi, Boss Pao, habang sumasakay ako ng elevator, napansin kong kahit wala akong kasabay, ay bigla itong tumigil sa ika-7 palapag. Bumukas ang pinto, madilim ang hallway, at walang tao. Ang malamig na simoy ng hangin ay biglang pumasok at naramdaman ko na parang may humakbang papasok sa loob. Walang bumagsak na tunog, Boss Pao. Walang anino. Ngunit bigla kong naamoy ang amoy ng nabubulok na bulaklak. Nang magsara ang pinto at muling gumalaw ang elevator, ramdam kong hindi na ako nag-iisa. Pagdating sa aking unit, binuksan ko ang ilaw. Ngunit bago pa ako makapasok, nakita ko sa gilid ng aking mata na may nakatayo sa dulo ng pasilyo. Isang babaeng nakaputing damit, mahaba ang buhok at nakatungo ang ulo. Nang muling tumingin ako, ay wala na siya, Boss Pao. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka guni-guni ko lang iyon dahil puyat. Ngunit mula noon, paulit-ulit ko na siyang nararamdaman. Lumipas ang mga linggo, nagsimula na rin akong makarinig ng mga kakaibang tunog sa loob mismo ng aking unit. May mga yabag na paikot-ikot sa sahig. Minsan, mahina. Minsan naman, mabigat na tila ba may naglalakad ng walang sapatos. Kapag nakahiga ako sa kama, madalas kong nararamdaman ang bigat sa aking dibdib na parang may umuupo.
At sa tuwing pipilitin kong bumangon, wala akong makita kundi anino sa kisame na gumagalaw nang hindi naaayon sa ilaw ng bombilya. Isang madaling araw, galing trabaho, dumating ako at nadatnan kong bukas ang bintana ng aking unit. Alam kong sinara ko iyon bago umalis. Nang lapitan ko iyon, Boss Pao, ramdam ko ang sobrang lamig. At sa salamin ay nakita ko ang refleksyon ng isang muka sa likuran ko. Maputla iyon, walang mata at nakangiti na parang demonyo. Nang lingunin ko ay wala naman. Ngunit sa salamin, Boss Pao, ay nananatili siyang nakasilip. Hindi lang iyon ang nakakatakot. Sa ika-10 palapag, madalas kong mapansin na kakaunti lang ang nakatira. May ilang unit na laging nakasara, madilim at tila walang gumagamit. Isang beses, habang naglalakad ako sa pasilyo, napansin kong nakabukas ang isang unit at may ilaw na nakasindi. Sa kuryosidad, Boss Pao, sumilip ako at nakita ko ang loob. Puno ng lumang gamit, nakatambak na kahon at mga lumang litrato sa sahig. Ngunit nang pumasok ako ng kaunti para silipin pa, bigla itong nagdilim. At nang sumara ang pinto, hindi na ako makalabas. Doon ko narinig ang malakas na iyak ng isang babae. At mga yabag na paikot-ikot na parang sinusundan ako. Nang bumukas ulit ang pinto, Boss Pao, mabilis akong tumakbo, palabas at hindi na muling lumapit doon. Lumipas ang buwan, mas lalo lamang lumala. Isang gabi, Boss Pao, habang natutulog ako, nagising ako sa tunog ng pintuan kong dahan-dahang bumubukas. Nang idilat ko ang aking mata, nakita ko ang silweta ng isang babae na nakatayo sa may pintuan. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya nagsasalita. Basta ay nakatayo lang, nakatingin sa akin. Nang akala ko ay panaginip lang, nagising ako uli. Ngunit nasa posisyon pa rin ako at ang pintuan ay bukas pa rin ng kaunti. Kinabukasan, kinausap ko ang caretaker ng gusali. Doon ko nalaman, Boss Pao, na ilang beses na raw may nangyaring pagpapatiwakal sa kondo. Karamihan ay mga babae. May tumalon mula sa ika-10 palapag. May nagbigti sa sariling unit. At may ilan pang misteryosong pagkawala na hindi naresolba. Mula noon, mas lalo kong naunawaan kung bakit kakaunti na lang ang mga nakatira sa gusali. Naging mas mabigat ang mga gabi ko, Boss Pao. Sa tuwing uuwi ako, ramdam kong may sumusunod sa akin sa pasilyo. Kahit wala naman akong nakikita. Sa tuwing sasakay ako ng elevator, hindi nawawala ang amoy ng bulok na bulaklak. At sa aking unit, gabi-gabi ay parang may presensya na hindi na ako iniiwan. Hindi na ako makatulog, Boss Pao. At sa bawat pagsara ko ng mata, nakikita ko ang babaeng iyon. Nakaputi, mahaba ang buhok, at nakatayo sa paanan ng aking kama. Hanggang sa isang gabi, dumating ang pinakamatinding karanasan ko.
Habang ako ay nakahiga, bigla akong nagising sa tunog ng mga kamay na kumakalmot sa pader ng aking unit. Kasunod noon, bumukas ang ilaw ng kusa at nakita kong puno ng pulang kamay ang kisame. Gumagapang iyon pabababos paw. Sa gitna ng aking kaba, narinig ko ang bulong sa aking tenga. Hindi ka na makakaalis dito. Mula noon, nagdesisyon akong lisanin ang gusali. Ngunit kahit lumipat na ako sa ibang tirahan, hindi ko tuluyang naiwan ang dilim na iyon. Sa bawat gabi, Boss Pao, minsan ay nagigising pa rin ako na parang may nakatayo sa gilid ng kama ko. At sa salamin ng aking bagong bahay, minsan ay nasisilip ko pa rin ang parehong refleksyon na iyon. Ang babaeng nakaputi, walang mata, at nakangiti na parang demonyo.